Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin po itutuloy ang series na All Sins Must Be Vanished. So, ating tatalakayin ang talatang 1 Peter chapter 1 verse 15. Sabi rito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpaka-banal. So, yun yung talatang tatalakayin natin sa araw na to. So, sa unang katuruan, ang sabi rito, God is holy and He hate sin. Ang ating Panginoon, ayaw na yan ng kasalanan. Kinamumuhian na yan ang mga kasalanan. Kaya kung ikaw isang taong makasalanan, ganun, kinamumuhian ka ng Diyos, ng ating Diyos Ama. Kumbaga, ayaw sa'yo ng Diyos Ama dahil nga makasalanan ka, dahil nga marami ka nagagawang kasalanan, or kung ano yung kasalanan itself, kung pagnanakaw, pagsisinungaling, kung ano-ano, ayaw ng Panginoon yan. Kinamumuhian yan ng ating Panginoon. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, God hates our sinful passion. So yun nga, kinamumuhian ng Diyos yung mga sinful o yung makasalanang ginagawa natin, na sinasabi doon na lahat ng kasalanan or lahat ng mga may nagawang kasalanan ay kailangang parusahan. Sabi niya pa na parang walang makakatakas sa kanya. Lahat ng may kasalanan ay kailangang managot. Ganun yung sabi niya. Kapag nagkasala ka, kailangan mong magbayad. Pag nagkasala ka, may karampatang parusa. So, yun yung sinasabi ng ating Panginoon. So, kung ikaw may nagagawang kasalanan or makasalanan ka, may parusang nakapatang sa'yo. Kumbaga may parusa para sa'yo. So, ngayon, so sa point number 3, napakaganda ng point number 3 na sabi nito, God pour out His wrath on Christ. So, ikaw na tao na may kasalanan, na may kaparusahan, yung parusa mo ay ibinigay kay Jesucristo. Kaya ka naligtas. So, kumbaga, ayaw ng Panginoon na ikaw yung maghirap, na ikaw yung magbayad dun sa kasalanan mo. Kaya isinugo niya si Kristo, ibinigay niya yung anak niya para nang sa ganun yung paghihirap or yung parusa na dapat sa iyo ay para na sa anak niya, para sa dugo na ni Kristo. Kumbaga, ang naging kabayaran ng mga kasalanan mo, kasi syempre nga yung mga kasalanan natin, yung mga kasalanan mo, bawat kasalanan, may parusa yan, may kabayaran yan, and yung naging kabayaran nun ay si Jesucristo. Napakaganda nung point na ikaw makasalanan ka, ikaw dapat kang parusahan, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, si Jesus na, dugo ni Jesus ang naging kabayaran doon sa mga kasalanang nagawa mo. So yun, punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, unang application pala, paano natin mai-apply sa buhay ito, na yun, unang-una, be holy and set apart. So, nung tinubos na tayo ni Jesucristo, nung niligtas na tayo ni Jesucristo, na-set apart na tayo naging holy na tayo kumbaga, napahiwalay na tayo doon sa makamundong gawain. Naging holy na tayo dahil nga niligtas niya na tayo. So dapat maging set apart na, maging banal tayo, na to the point na bukod na or nakahiwalay na tayo sa mga makamundong gawain, sa mga makakasalanang gawain, dahil nga niligtas na tayo ng Panginoon. Panibagong version na tayo, panibagong katauhan na tayo, holy na tayo. Kaya dapat wala na tayo dun sa makamundong gawain. Yun, kahiwalay na tayo nun. So, punta tayo sa ikalawang application. Ang sabi, fear God and hate evil. Matakot tayo sa Diyos. Hindi naman yung literal na matakot ka sa Diyos. Kumbaga,
pure God, to the point na irerespeto mo siya, ayaw mo siyang bastusin. Paano natin gagawin yun? Yun nga, ayaw nga ng Panginoon ng kasalanan natin eh. Ayaw nga ng Panginoon na nakakagawa tayo ng kasalanan eh. So ikaw, dahil takot ka sa Panginoon, hindi mo gagawin yung mga bagay na ayaw niya. So yun yung sinasabi to, na matakot tayo sa Panginoon to the point na ayaw natin gumawa ng kasalanan kasi nirerespeto natin siya at ayaw natin na gawin yung mga bagay na ayaw niya. So yun, punta tayo sa ikatlong application pala. Go back to the cross. So ayun, isipin natin na ang ating Jesucristo ay siya yung nagbayad sa kasalanan natin. Siya yung nagligtas sa atin. Kumbaga mali yung kumbaga sabi natin na alam ko naman na si Jesus namatay sa krus. Si Jesus niligtas ako. Si Jesus namatay sa mga kasalanan ko. Naman. So kumbaga mali yung ganun eh. Go back to the cross. Ibig sabihin, pagmuni-munihan ulit natin, isipin natin kung gaano nga ba kahalaga or kaano ka-importante yung bagay na ginawa sa atin, yung pabor na ginawa sa atin ni Jesucristo. So go back to the cross. Isipin natin yun. Pagbulay-bulayan natin yun na yun nga, niligtas niya tayo. Hindi lang basta niligtas. Talagang yun nga, yung mga kasalanan, yung mga kaparusang dapat sa atin ay binigay sa kanya. So tayo naman bilang niligtas na, magpakabuti tayo. Kumbaga, sundin natin siya. Ganon. Kumbaga maging isipin natin na parang parang dahil ako utang na loob ko yung buhay ko or yung pagkahuli ko, pagkalinis ko kay Jesucristo, kaya bilang kapalit gagawa ko ng mabuti, bilang kapalit magiging mabait ako para sa kanya. So kumbaga ganun, go back to the cross. Isipin natin yung sakripisyong ginawa, talagang i-focus natin or talagang bigyan natin ng halaga yung sakripisyong ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo sa cross. So ayun, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Glory to God and maraming salamat po.